Guys, in this video, magkakaroon lang po tayo ng updated conversion po ng G-Credit to cash. Which is, madami na nakakarating sa akin na hindi na daw working itong si G-Credit to cash via CIMB Bank. Which is, yun yung pinaka-isa sa favorite nating convertan, diba, ng G-Credit. Kasi napakabilis ng transaction. Wala na pong nakalagay dito na under ng online po. So, usually naman, hindi natin yan ginagamit. Ang ginagamit ko talaga is over the counter. So, nilipat ko siya dito sa over the counter. At dito po natin siya ipapadaan sa other payment center po, which is, guys, invisible na po siya. Hindi ko na siya mapindot. Because of this notification pala nila, I have used daw 0 out of 10 DragonPay online cash-in limit for this month. Hindi ko naman kasi laging ginagamit itong DragonPay online cash-in na ito dito under ng online transaction, ha. So, dito ko lang kasi siya ginagamit via over the counter. So, via other payment center pa. I don't know, ha, sa iba, ha, kung nagkakatransaction kayo dito sa possible, pwede pa rin kayo makapag-convert. Pero sa mga katulad ko, na ginagamit ko lang si CIMB ba, to convert my G-Credit to cash, hindi na po siya working for me. I don't know kung babalik siya or kung mag-clear up siya dito. So, i-update ko kayo. But anyways, don't worry naman. Kasi may paraan pa rin naman para ma-convert natin to cash ang ating G-Credit loan offer. So far, meron pa po tayong dalawang ways po to convert G-Credit to cash via first, via Union Digital Bank, and then second po is via coins.ph. Anyways, magkakaroon din ako ng updated tutorial sa inyo ngayon on how to do it. Para kahit paano, updated tayo. Para masundan niyo pa rin kahit paano yung ating conversion dito. Hindi kayo maliligaw. Kung anyways po, no, itong si Union Digital Bank app po, no, downloadable po siya sa Google Play Store at saka sa App Store po. And then we need to create an account here. And then kailangan po natin ipa-verify yung account po na yun. Like mag-submit po tayo ng ating ID at self-verification, other personal details po. Para po ma-verified po yung account natin dito kasi hindi naman po tayo magkakaroon ng transaction dito kung hindi rin verified. Katulad po nito, ipapadaan natin dito sa Union Digital Bank. Well, anyways, if meron na tayong Union Digital Bank, katulad ko, so inopen ko po siya. And then dito sa pinaka-homepage po ni Union Digital Bank, may nakalagay dyan, add money. And then here po, ang pinili ko po dito is via Palawan Express. But anyways, kahit alin naman po siguro yung pipili natin dito, no? Kasi nga, sa experience ko, napili ko na rin ito sa M. Louvillier and it is still working. So, bet ko lang talagang laging pinipili si Palawan Express. And then dito po, we need to input the amount na ika-cash in po natin. Dito po natin ipapadaan para magiging cash po siya. So, dito po, meron akong 6,200 sa other G-Credit account ko na amount. So, ang i-input ko lang po dito is 6,150, no, to give way sa mga charges. Kasi may mga charges po kasi. Katulad po nito, sa taas nakalagay, meron po silang transaction fee po na 25 pesos for every transaction. Anyways, dahil okay na po ako dito, and then kung makikita nyo po dito, nag-total na po siya ng 6,175. Di ba 6,150 lang yung aking kinash in plus 25 pesos na transaction fee, nag-total po siya ng 6,175. So, dito po nakalagay din po yung ating reference number. We have two ways naman po para i-cash out po ito. So, pwede tayong pumunta sa physical store po, no? Ipipresent lang daw po natin tong code na ito doon sa cashier po, so doon sa stop po na Palawan Express po, and then yun, maka-cash out na po natin. Pero ako naman, ay dito na ako sa bahay, pwede ko rin po siyang gawin online. And then, pupunta po tayo sa ating GCash account. I-click po natin si bills, and then, i-click po natin si payment solution. Search biller po tayo. Ani-type po natin si DragonPay na legally po, tumatanggap talaga siya ng G-Credit. Well, after po nito, we need to fill up po, no, yung form po ni DragonPay. And please know po na meron na naman po siyang fees po na hinihingi dito, which is 10 pesos po every transaction po. So, i-input lang po natin yung amount po dito kanina sa UD Bank, which is 6,175 yun, diba? And then, ipipaste din po natin dito yung reference number nga po na sinasabi ko sa inyo kanina. And then, fill upan din po natin yung ating contact number. Ganun lang po siya kadali. And then, nag-total lang po pala siya ng 6,185 kasi na-add na po dito yung 10 pesos na fee po, transaction fee po ni DragonPay. Well, dito po, nakita natin na there are two payment source via GCash wallet and then via G-Credit. Of course, sa G-Credit natin kukunin yung fund kasi ito nga yung purpose, diba? Yung conversion ng ating G-Credit to cash. After po nito, successful na po siya. Binalikan ko po dito sa akin yung Digital Bank app po, no, kung pumasok na siya. And wag kayong mag-panic, guys, kasi dito makikita nyo sa transaction po, naka-pending siya. So, hindi po siya agad-agad talaga papasok. Pero mahaba na po yung 2 minutes. I-refresh nyo lang po na i-refresh yan and automatically naman po mag-a-add na rin siya sa wallet natin. So, kung makikita nyo po dito, 6,150 po ang pumasok dito kasi yun nga po yung kinaka
ika-cash in ko. And then, if ever po gusto ko siyang gamitin as payment method dito or pang pay bills, or kung may card ako ng Union Digital Bank, so pwede ko siyang i-withdraw right away. Pwede ko rin po siyang i-send to my GCash account or other bank accounts. Like this one po, kinlik ko po itong send money, and then sinend ko po siya dito sa aking GCash account po. Ang kagandahan po dito, kapag nag-send money na po tayo, wala na po siyang charge. Lumalabas po lahat ng charges po niya, no? 25 pesos kanina plus 10 pesos sa DragonPay. Maghanda na po tayo ng 35 pesos po na ikakaltas po nila, which is I find it good and okay na rin, 'di ba? Maliit na rin naman siya. And anyways, no, kinonfirm ko na po ito dahil okay naman po ako dito. And then after that po, no, na-receive ko po agad-agad po right away yung tinransfer po natin from Union Digital Bank to my GCash account. So tayo na pong bahala kung gusto po natin tong i-cash out or gamitin natin, no, as payment method. So doon lang po kadaling mag-convert ng G-Credit to cash via Union Digital Bank. So ang pinagkaiba lang talaga nila kay CIMB Bank dati, 10 pesos lang talaga yung pinaka-fee niya. So ito naman, 35 pesos. But wait, nagawa na natin mag-convert ng G-Credit to cash via Union Digital Bank. So ngayon naman, magko-convert naman tayo via Coins.ph app. So ganun ulit, downloadable si Coins.ph app po via Google Play Store at sa App Store. So ganun din ulit, i-verify po natin yung account natin dito kasi kailangan po talaga para makapag-transact po tayo. So anyways, katulad ko, meron na po akong account dito sa Coins.ph. So inopen ko po yung app. Click lang po natin tong deposit and then click natin tong cash in sa baba. Then here po, mag-input na po tayo ng amount po na ika-cash in po natin dito. So ngayon dahil expect ko na naman na may mga charges po ito. So ang ika-cash in ko lang po dito is 4,950. So dito po, we need to input our email address. So huwag kayong magkakamali dito kasi nagsisend po sila dito ng code din. So anyways, nag-total na po pala siya ng 4,975 kasi may transaction fee po si Coins po na 25 pesos. Dito sa baba guys, may reference number tayo dyan. May instruction naman po siya on how to cash out din naman nito. Kung meron silang cash in partners outlet, so pwede nating gawin din yon para diretso. Pero hassle na kasi pag ganun, di ba? Pumunta po tayo sa aking GCash account, under kay bills ulit, under kay payment solution, and then type po natin dyan si DragonPay. Same kanina, fill upan ulit po natin, and then may charge pa rin po si DragonPay na 10 pesos, and then ipipaste po natin yung reference number. Huwag kayong magkakamali sa reference, napakahalaga po nun. So ipipaste po natin ulit doon, and fill upan lang po natin yung contact number, at magtototal lang po siya dito ng 4,985, no? Kasi sa mga charges po. And then, of course, pipiliin po nating payment method dito is si G-Credit na meron po tayong 5,000 na balance. And after po niyan, so successful na po yung transaction natin dito. And then, guys, real time naman po siya, napapasok po agad sa ating Coins.ph account. Walang gagawin po natin dito, guys. No-click lang natin tong portfolio sa baba, and then makikita po natin dito na may choice po to withdraw. So, click natin yung withdraw. And then, ako kasi via GCash account talaga ako. Meron pong dalawang choices po dito. May fee po via InstaPay, meron namang free via PesoNet. Kapag PesoNet po kasi ayoko siyang piliin kasi hindi siya real time. So, di ba lang magbayad ako ng 10 pesos, basta real time ko lang matatanggap. 4,940 na lang po yung enter ko po dito kasi may 10 pesos nga po fee po si InstaPay para mag-total siya ng 4,950. Then after nyan, fill upan lang po natin yung details dito. Then magsasend po sila ng verification code or minsan po facial recognition po, no, to verify na tayo talaga yon. And right after naman, successful na po yung ating transaction dito. At na-receive ko po agad sa aking GCash account. So, ganun lang po siya kadali, guys, gawin. So, still po, working pa rin po via Union Digital Bank and via Coins.ph. Don't worry, kahit anong changes po na magaganap dito, kailangan ko kayong i-update. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Di lamang po, thank you for watching this video. Bye!